Magandang hapon po sa lahat. Alexander Lexter Jules. Balikan natin itong mga kasagutan ni Maymay after ng kanyang revelation na masakit about Mama Lorna and Mama Ludi. At sumagot po siya sa mga katanungan na ibinigay ng press sa kanya. From her sexy body, papunta sa enhancement ng beauty niya. Kung ipapasok siya sa bahay ni Kuya, sino sa palagay niya ang magiging malapit sa kanya at mag-click sila. At yes, marami pang mga katanungan, mga kaibigan, na kung saan gusto niya rin ma-experience muli ang ipasok muli sa bahay at kilalanin ang mga housemates kasi hindi po siya nagbigay ng Big Four na sa palagay niya ang makakarating sa dulo, kundi gusto niya munang makilala ang lahat bago niya sabihin ang sino mang nagpakatotoo at kikilalanin niya ang kanyang Big Four right after that. Naku, ipapasok kaya siya ni Big Brother sa bahay muli ng dahil dito? Wow. Ang sarap po ng mga kasagutan ni Maymay and even asking her kung sino ang mga kabugera na sa tingin niya ay kagaya niya or the same level sa kanya. Pero ang sabi ni Maymay, they are kabugera ang mga pinangalanan niya dahil kabugera sila sa kanilang simple way and their own way, not because ka-level nila ang isang kabugerang Maymay Entrata. Sino-sino kaya ang kinilala ni Maymay na mga kabugera sa totoong buhay sa showbiz? Narito po ang mga kasagutan ni Meridel Maymay Entrata, mga kaibigan. Alamin at kilalanin sino-sino sila. Na-consider mo ba na magpa-enhance ng yung mga insecurities mo sa katawan? Wala na po talagang chance. Tanggap ko na po talaga ng ilong ko, ng buong buhay ko. I mean, wala namang masama magpa-enhance eh. Pero, nagtanong ako, sabi ko, Ma, gusto mo po ba papailo ako? Sabi niya, subukan mo, hindi na kita kikilalanin bilang isang anak. Sige po, okay na po ako. Hindi. Pero syempre, umabot din naman tayo dun sa parang na-insecure ka, parang gusto mo din naman mataas sa ilong, gusto mo magandang mukha, ganyan. Pero, at the end of the day, isa lang naman yung tatanggap sa atin. Charot na po. Hindi. Siguro din, nabuo din yung confidence ko dahil din sa mga taong sumusuporta sa akin, natanggap nila ako ng buo, tsaka yung mga ABS-CBN. Kasi pag sabi ko kay Miss Love, so tingin niyo po, may kailangan pa po akong i-improve. Sabi ni Miss Love, subukan mo. Okay. Sinasabi, nire-remind nila ako lagi na mahal ka namin kung sino ka. Yun. Kaya din yata okay na din ako kung na ganito lang. Pwedeng last na lang, Mike. Pero walang mali magpa-enhance. Pero may nagpapasaya na ba sa'yo ngayon? Kasi parang ang tahimik ng love life mo. Ay, medyo matagal-tagal na din po na natapos po yung last relationship ko po, like almost 2 years na din. Ngayon po, dahil sa mga pinagdadaanan ko, mas focus ko sa family, sa friends ko. I mean, hindi naman po nag-close yung doors ko sa parang kung may darating man. God willing po. Tsaka kung may darating man, ikaw po una masasabihin. Hindi siya. Hindi siya. Miss Love. Yung nanay ko wala kayo. Pero uman ka pa ba sa foreigner? Or gusto mo Pinoy na? Ay, kahit nakakaloka talaga hindi dahil yung mga past relationship ko parang nagkataon kumbaga ba open naman po ako kahit anong lahi basta mamahalin ako ng buo. Pero importante dun yung humility talaga para sa akin kung paano siya nagtatrato sa ibang tao kasi like, hindi lang din sa mga taong above them, like, equally. Yun yung pinaka-important sa akin po. Thank you, Mai.
Maraming salamat, Ate Janice. O ayan, ipasok muna natin ang pa-water maraming salamat to our ABS-CBN and Star Magic Head PR, Miss Ayan, ito na may pa-water. Magbasa muna tayo sa ating Facebook and YouTube. Si Helen from YouTube, sabi niya dito sa'yo, Maymay. Chika ni Helen sa atin, ayan. Hoping you're always in good condition and stay healthy. Samantala, sa Facebook naman si Macy, be strong. May, we will pray for you. Ayan. At meron pa si Estilo from YouTube, watching from Singapore and I am always rooting for you. Ayan. Sa mga gusto, ayan si Sheila from YouTube, hope we can see her act again and release more songs and concert. Ayan. Sa mga, Speaking of. Ayan, speaking of. Ano yan? Speaking of yung acting, meron po akong upcoming series po ngayong April 24 at mapapanood niyo po yun sa Netflix. So yun, title niya po Happy Crush. Alam mo, sasabihin ko pa lang dapat kasi nakita ko na yung trailer. Di ba dun sa Netflix pagka upcoming soon, parang may papalabas na parang may darating na isang artista sa barrio nyo, di ba parang gano'n? Yes po, opo. So, Happy Crush, directed by Mr. Carlo Catu. At makakasama ko po dito si Zach Casaneda at saka si Kelvin Miranda. At marami pang iba. Sabi na Ate Lab, buti na lang alam ko yung Castaneda nga dito. Muntik na po magtubod lang. Sorry lang. Ayan. Thank you, Ate Janice. Next question. Ito naman. Nagmula naman po ito kay Nika Sabio ng ABS-CBN. At ito yung napag-usapan kanina about dun sa pagiging Disney princess sa OST ng Snow White. Tanong niya, kamusta naman ang experience mo sa pagganap doon sa Filipino soundtrack of Snow White? Para sa akin po, very magical po yung journey ko doon. Kasi bigla na lang po binigay sa akin. Bigla na lang natanggap ko yung news, tapos kinabukasan, ibibigay yung kanta, tapos i-record, kinabukasan. Sabi ko, wait lang po. Oo nga. Sabi ko, wow, grabe, ang bilis ng mga pangyayari. Pero, yun nga, una, nung sinabi sa akin, talagang hindi ako makapaniwala. Hindi pa nasisingin sa akin. Tapos, pangalawa, sabi ko, magiging princess ako! And knowing Disney, alam natin lahat yan. Lahat ng mga Disney princesses. Very timeless yung story nila. And for me to be part of it, talagang dream come true talaga para sa akin. Snow White pa! Kilig ako talaga. Pero, hindi ko naman masasabi na naging smooth yung flow ng pag-aaral ko dun sa song kasi para sa akin never ako nakakanta at saka never ako natutong kumanta ng parang genre ng song na parang mala-theatrical yung way niya. Mga ganun. So parang binigyan ako isang araw para mag-prepare. So, thank you, Miss Annie. Thank you po, Miss Annie, yung isa sa mga vocal coach ko dahil tinulungan niya po talaga ako na mairaos yung kantang Nasaan ang Giling. And I'm very thankful din sa mga nakaparinig na dahil they ended up parang like it. Hopefully. yun lang yung narinig ko. Kaya maraming salamat. Sobrang talagang very blessed talaga. Kahit paano, naranasan ko maging prinsesa. Prinsipe na lang talaga. Ang kula. Pero sabi mo nga, in God's perfect timing, darating at darating. Totoo. May pinag-uusapan na yung about music. Hindi naman yan first time na marinig ka dahil grabe, di ba, phenomenal. Ang Ama Kabugera, talagang daming na-amaze ka pa nagpa-perform ka on stage. Diba? Pagdating sa pagsulat ng mga sarili mong kanta, Maymay, papaano at paano yung how do you overcome yung kapag nandun ka sa moment of writing songs? Nagsimula po ako magsulat ng kanta nung 14 years old ako. Pero sa dahilan lang na parang diary. Kasi uso kasi diary dati po, di ba? Tapos magawa sila ng journal. Doon ako nahihirapan po yung
ang nangyari ngayong araw na to, yung mga ganun, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya, sa pamamagitan ng paggawa ng pagsulat ng kanta, parang yun na yung naging diary ko. Like, for example, pag may crush ako, or kapag may nararamdaman ako lungkot, doon ko sinusulat lahat. Tapos parang naging journal ko na siya. Na hindi ko alam na pwede palang maging posible pala na isa yun sa mga potential na marunong ako na skills, na talent, na marunong akong magsulat ng kanta. Tapos kung nakita niyo po yung PBB, pinakauna ko pong nasulat na kanta doon, yung Baliw. At meron pa isa yung kasama sila Kuya Makwesha. Yun yung paglabas ko. Hindi ako nagsulat ng Sir Christian yun. At novelty song, yun yung first novelty song ko din. At hanggang sa nag-stop yun, tapos nag-focus ako sa acting. Tapos after nung acting, bumalik lang ulit ako sa music dahil dun, lalo na dahil sa Makabugera po. Tapos mas lalo na discover lang yung writing skills ko nung pinasama na po nila ako dun sa music camp. At sobrang happy ako kasi hindi ko talaga malalaman sa SS DJ na na talagang may potential pala talaga. Tapos ayun, nakagawa kami ng kanta. Yung nasulat ko na kanta, nabuo namin dun sa music camp. At magiging isa siya sa mga magiging parte siya sa album ko, upcoming album ko po. Wow, congratulations! Thank you po, DJ. Di ba grabe yung journey mo from novelty, bago pa yung Makabugera, meron pa yan yung kakayanin. Kaya, di ba? May ganun ka pa nun? Yes. Next, ang tanong magmumula naman kay Mikey Viñas ng Kapamilya Vines. Sabi ni Mikey, ngayon na meron ng bagong season ng Pinoy Big Brother, ano ang masasabi mo sa new season na ito? Exciting ba because of the collab of ABS and GMA? Yes, sobrang para sa akin, nung sinabi na magko-collab nga po yung GMA at ABS-CBN, ang tagal nga po sa mata nating mga kapamilya at mata ng mga kapuso na laging, kumbaga, yung mga fans. May pagpapanggabang. Yes po. At para gawin nila po itong collaboration na to, para sa akin, mas naging peaceful, kumbaga, yung fans ng Kapuso tsaka Kapamilya. At hindi mo na, it will no longer see it na parang competition. Yes. It's like family na talaga. Masasabi ko sa season na ito, masaya sila lahat. Nakakatuto ka. May mga clips po, ganon. Hindi naman naging perfect kasi nobody's perfect naman. Lahat naman tayo may flaws, lahat naman tayo may mistakes. Pero syempre, hindi din naman yun yung magiging excuse natin to keep parang doing mistakes. Ako, like si AC, mahal na mahal ko si AC. Isa siya sa mga baby girl ko talaga. Matagal ko na siyang baby girl dito sa industry na ito. At dahil mahal ko siya, hindi ko tinotolerate din yung mga mistakes niya. As long as na you being responsible po to learn from your mistakes, and that's okay. At yun yung nakikita ko kay AC. Kung napapansin nyo naman sa PBB, every time na nagkakamali siya, nagiging aware siya agad, nagsusorry siya agad. Kasi it's part of growing eh. Kaya okay lang. Sino ba naman po tayo para hindi bigyan ng chance yung mga taong nagkasala? Tayo, hindi din tayo perfecto. Kaya, sa madaling salita, sana, instead of pulling people down, why not just help each other up to be better? Kasi at the end of the day, we all gonna end up in the same place. So, why not just choose kindness po, as long as we're here pa? Thank you so much, Mai. At dahil usapang Pinoy Big Brother naman, ang susunod na magtatanong ay si Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Ako na lang, okay. Dahil nga PBB sinegway ko na. Sabi niya, kung halimbawang bibigyan ka ng pagkakataon na muling pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, sino sa tingin mo ang magiging ka-close mo?
Feeling ko si Sneer. Is near. Opo, feeling ko si Sneer, hindi dahil Bisaya din siya, feeling ko mag-click din kami kasi nakakatawa din siya po talaga. Nakikita ko din yung sarili ko sa kanya minsan nung nandun ako sa PBB. May mga bumabalik yung mga clip ko doon, 38 kilos lang ako noon. Tama na po. Ulit na wala. Opo. Nakukumpara. Opo. Grabe. Kasi 10 kilos yung nadagdag sa akin ngayon, 48 na. Di ba kayo yung longest season ng PBB? Kaya hindi ako masabing maganda ako ni Kuya. Kasi parang isang ubo na lang, babay na ako sa earth. Pero yun nga, sobrang payat ko talaga. Is near. Yes, is near. Feeling ko din si Bianca, pwede. Sino pa ba feeling ko maklose ko doon? Si Mika, kasi nakikita ko very, deep siya. Kumbaga, kapag parang she's having conversation po with someone, talagang may something sa kanya na sobrang deep. Yeah. Tsaka yung mga advice niya din sa mga ibang housemates, very matured din. Siyempre, hindi pa tapos yung season. Oo, Pero hindi pa tapos. tatanungin kita ngayon, based on your observation sa mga clips na napanood mo, sino para kay Maymay as a big winner ang masasabi niyang Big Four? Tanong Big pa rin Four? yan, Honey Carlos. Yes. Pwede po ba pasok muna ako? Tsaka naman Kasi ang hirap kung nakikita ko lang sa clips mas mabuting nakikilala ko sila ng buo. Para fair. Perfect. Ay, ang galing. Nakakapang big winner nga naman talaga ang answer na yan, ano? Oo. Diba? Ganun pala dapat, hindi agad sasagot ng agad-agad na yes. Tama nga naman na ma-experience niya. Idol! Hello! So yes, iilan lang po yan sa mga katanungan na sinagot ni Mama Entrata. Actually, meron pa pong marami. And so mamaya, check natin kung ano pa ang pwede natin i-share sa inyo mga kaibigan. And yes, yan po muna. At napaka-deep din naman talaga kasi sumagot nitong si Maymay. Kaya ang makilala niya si Mika kasi deep daw mag-advise at si Sneer, parang curious din tayo, di ba? Kung anong mangyayari. But then yes, that's our update about Maymay Entrata. I will see you later for more, mga kaibigan. Magandang hapon po.